Guro, anak na butihin ng Diyos, amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, August 24, at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Bartolome, isa sa 12 apostol na hinirang ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sa ating ebanghelyo, ang narinig nating pangalan, Felipe at si Natanael. So sa turo ng ating simbahan, si Natanael ay si Bartolome. So iisang tao, si Bartolome o Bartholomew at si Nathaniel o Nathanael. At maganda po na mapaalalahanan tayo sa araw na ito ng pagdiriwang kung saan sa unang pagkakataon na masabi kay Nathanael o kay Bartolome ni Felipe ang patungkol kay Jesus, medyo nagduda pa siya. Kaya nga sabi, meron bang mabuting magmumula sa Nazaret? Kasi ang bayang Nazaret noon ay hindi naman talaga kilala. So, para bang isa sa mga maliliit na bayan noon na parang hindi sikat. Wala doon nang galing na mga sundalo o mga eksperto, mga rabay. Wala masyado. Kaya hindi naniniwala si Nathanael na base sa mga kwento at naririnig, si Jesus, anak ni Jose, taga Nazaret, anong maitutulong niyan? Anong magagawa niyan sa buhay ko? So parang gano'n, na expression niya. Pero maganda rin na mapagnilayan din natin kasi nung nagkaroon ng usapan si Nathanael at si Jesus, na sinabi nga ni Jesus na naniniwala ka na ba dahil itong sinabi sa kanya?
na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, na hindi pa naman sila nagkakaroon ng encounter. At yun yung puntong yun, no, na para sabi ko, nakita na siya ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos. Nakita na siya, pero hindi pa siya tinawag. Alam na ni Jesus na may maidudulot at may maibibigay si Bartolome sa simbahan na kanyang binubuo o tinatag, pero hindi pa niya ito tinawag. Hinayaan niya si Felipe ang magsabi at ang mag-imbita na, halika, tingnan mo. Diba? Kung isipin natin, no, at pagninilayan mabuti, maraming mga ganitong pagkakataon. Maraming Bartolome sa paligid ang nagdududa pa. Maraming tao dito sa gagalangin ang mga nagsasabi ding, anong mapapala ko, pupunta ako dyan sa simbahan? Anong meron dyan? May mabuti bang manggagaling sa gagalangin? Parang ganun, no? Pero, ano nga bang nangyayari? Paano nga ba tayo nakakatulong sa mga Bartolome sa paligid natin na inaasahan na magiging Felipe din naman sana tayo? No, katulad ni Felipe, siya ang ginamit din ni Jesus para mailapit o mapalapit si Bartolome sa kanya. Kayang-kaya namang gawin ni Jesus na tawagin si Bartolome, pero hinayaan niya na gampanan din ni Felipe ang kanyang misyon na tawagin si Bartolome, ipakilala si Jesus sa kanya at akayin papunta dito. Kasi nga, minsan mahirap din naman, no, na magsabi lang, no, base sa ating mga salita. Kailangan nilang makita mismo, kailangan nilang maranasan mismo. Kaya nga, ang tanong din, ano ba, tayong mga naririto, nagiging Felipe ba tayo sa mga Bartolome sa paligid? Pag pinapunta ba natin, kapag niyaya nyo ba, totoo bang may makikitang mabuti dito sa gagalangin o tayo lang ang makikita nila dito? So ito yung pagdiriwang ng kapistahan na nawa ay matapos tayo din mismo, no, nakaranas tayo, nakita na tayo ng Diyos, tinawag na rin tayo sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng mga pamilya, yung paanyaya na halika, tingnan mo, at nawa tayo rin ay maging daan para sa iba na makita at makilala si Jesus. Amen.